Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1431 hanggang 1450. Kabanata 1431. Sa Royal Military Region ng Durandal, nakatayo si James sa harap ng isang helicopter. Nauna sa kanya ang reyna ng Durandal. Kahit na dumating si James dito sa isang palitan ng militar. Sa pagitan ng dalawang bansa sa ibabaw, umalis siya upang ayusin ang kanyang mga gawain. Sa oras na bumalik siya, natapos na ang pagpapalitan ng militar. Babalik ka ba talaga? Tumingin ang reyna ng Durandal kay James. Kahit na siya ay nasa Durandal sa buong panahon, alam niya ang tungkol sa mga pangyayari na naganap sa Mount Olympus. Iyon ay dahil ang knights ng pamilya Lewis na lumahok sa komperensya ay nagsalaysay sa kanya ng sunod-sunod na mga kaganapan. Alam niya na natalo ni James si Arsobispo Paul Ares, pumangatlo sa Elysian Rankang, at nailigtas ang mga martial artist na dinukot. Ma'am, tumanggaw si James at sinabing, "Actually, I came here to sort something. Now that the matter is resolved, I'll be returning to Seoul." Nag-atubili ang reyna ng Durandal na paalisin si James. Pinlano niyang higit pang pagbutihin ang kanyang pakikipagtulungan sa kanya at nagpaplanong umasa sa kanya upang patatagin ang sitwasyon. Durandal. Gayunpaman, patay na si Kohler. Ngayon na ang kanyang pinakamalaking banta ay nawala, ang mga bagay ay mas madaling harapin. Bumalik ka sa Durandal kapag libre ka na. Inabot ng reyna ang kanyang braso at sinubukang makipagkamay kay James. Gayunpaman, binati siya ni James sa halip. Pagkatapos, tumalikod siya at sumakay sa eroplano. James, bago pa siya makasakay ay may narinig siyang boses mula sa malayo. Si Elena na nakasuot ng puting damit ay tumakbo sa kanya at tinawag ang kanyang pangalan. Napalingon si James. Nang makita niya si Elena, nakangiti niyang sinabi, "Bakit ka nandito?" Elena pouted and asked, "What? Can't I send you off? Seriously, what's wrong with you? Magkasama tayo sa paghihirap, di ba? Bakit ka umalis nang walang problem?" Nakangiting sabi ni James, "I didn't want to bother you, Your Highness. Ako ay isang walang kulturang tao na hindi marunong magsalita sa Pinoong paraan. Huwag mo akong ibigay niyan." Pinutol ni Elena si James at tinanong, "Kailan ka babalik sa Durandal?" Napaisip si James at sinabing, "Hindi ko rin alam. Kung wala nang ibang gagawin dito, I will not be returning anytime soon." Nang marinig ito ni Elena, nalungkot ang mukha niya. Sa simula, mababa ang tingin niya kay James. Gayunpaman, ang lakas ni James ay lubos na natigilan sa kanya. Hindi niya inaasahan ang lalaking ito. Ito kahanga-hanga. "Sige, see you." Kumaway lang ng kamay si Elena. "Magkita tayo." Pagkasabi niya nun ay sumakay na siya ng eroplano. Umangat ang eroplano at hindi nagtagal ay nawala sa paningin ni Elena. "Inay, gusto ko sanang mag-aral sa Seoul." Pagkatapos lamang mawala sa paningin ang eroplano ni James ay nagsalita si Elena. "Bakit mo gustong pumunta kay Seoul at mag-aral bigla?" Tanong ng reyna na may pilyong ngisi sa mukha. Elena pouted, "Hindi mo ba sinabi na ang Seoul ay isang bansang may mahabang kasaysayan? Hindi ba pwedeng pumunta ako doon at pag-aralan ang kultura nito?" "Sure, aayusin ko agad," nakangiting sabi ng reyna. Paanong hindi niya malalaman ang iniisip ni Elena? Tungkol sa eroplano, nakatitig si James sa bughaw na langit, nag-iisip. Kahit na ang kanyang oras sa Durandal ay maikli, maraming nangyari pansamantala. Una ay ang bagay tungkol kay Delilah, na nagsasangkot ng maraming puwersa. Ang pangalawa ay ang mga pangyayaring naganap sa Mount Olympus. Maraming makapangyarihang martial artist ang nagpakita doon, ang misteryosong sect leader ng Celestial Sect at ang First Blood Emperor. Naunang nireranggo sa Elysian Rankang. Ang sect leader ng Celestial Sect. Kumunat ang kilay ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1432. Pagkatapos ng 10 oras na paglipad, sa wakas ay nakarating din si James sa kabisera ng Seoul.
Umaga na nang makarating siya sa kapital. Nagkaroon siya ng pagpupulong sa rehiyon ng militar pagkatapos niyang bumalik sa Seoul, ayon sa kanyang schedule. Kinailangan siyang magsalita sa pulong at magbigay ng buod ng kanyang natutunan sa Military Exchange Conference sa pagitan ng dalawang bansa. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng luho ng oras para doon. Agad niya itong ipinaubaya kay Henry na sa halip ay humarap dito. Pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay sa tirahan ni Thea nang hindi humihinto. Nakalkula na rin ni Thea ang eksaktong oras at alam niya kung kailan babalik si James. Pagdating ni James sa tirahan ni Thea, naka-unlock ang gate sa courtyard. Diretso siyang naglakad papasok. Sa looban, makikita ang isang matangkad at magandang babae na nakasuot ng slim-fitting na damit. Siya ay naggugupit ng mga bulaklak at halaman sa looban gamit ang isang pares ng gunting sa kanyang kamay. Si Thea talaga. Nang mapansin ni Thea na pumasok si James, hindi niya napigil ang ibaba ang gunting at maglakad. Pinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg ni James at binigyan siya ng halik sa pisngi. Nagliwanag ang maganda niyang mukha na may matamis na ngiti. "Honey, dapat sinabi mo sa akin na babalik ka. Pagkatapos ay personal akong naghanda ng pagkain para sa iyo bilang isang pagtanggap." Tagumpay ba ito sa Durandal? Tanong niya. Naging matagumpay ba ang pagsisikap sa pagkakataong ito? Niyakap si James. Naamoy niya ang pabango sa katawan ni Thea, at napakunot ang noo niya. Itong bango. Bakit iba? May pabango ba sa iyo, Thea? Bakit hindi ko pa naamoy ang pabango na ito? Parang iba sa perfume na suot mo kanina ha? Oo. Nakangiting sabi ni Thea. I haven't been using the one that I used before. Inirerekomenda ito ni Maxine sa akin. Akala ko ito ay medyo maganda, kaya ginagamit ko ito. At saka, ilang buwan ko na itong ginagamit. Hindi mo ba napansin ang bango nito kanina? Biglang nalungkot si Thea na kanina pa nakangiti. James, ilang araw tayong magkasama bago ka umalis. Naging intimate pa nga kami sa ilang pagkakataon. Hindi ako makapaniwala na hindi mo naaalala ang pabango ko. Sa sinabi ni Thea, medyo naging malabo ang memorya ni James. Sa totoo lang ay hindi niya maalala ang bango na nasa katawan ni Thea noong hindi pa siya nakakalabas ng kapital. Hindi na rin siya nag-abalang bigyang pansin ito. Kung hindi dahil sa kanyang mga hinala tungkol sa pagkakakilanlan ng sect leader ng Celestial Sect, hindi na niya ito pinag-iisipan pa. May mga tanong ako sa iyo. Pumasok na tayo sa loob at mag-usap. Hinayla ni James si Thea at pinapasok sa bahay. Sumikip ang dibdib ni Thea. Alam na alam niya ang gustong itanong ni James. Gayunpaman, nagkunwari siyang nagulat. Pagkapasok nila sa bahay, umupo si James sa isang sofa. Si Thea naman ay nagsali ng isang basong mainit na tubig kay James. Pagkatapos ibigay ito sa kanya, umupo siya sa gilid at nagtanong, "Ano ang problema, honey? Ano ang gusto mong itanong sa akin? Saan pala ang iyong malevolent sword?" Napatingin si James kay Thea. Yun. Ngumiti si Thea at sinabi mo na ang malevolent sword ay isang masamang bagay, di ba, honey? Tinapon ko na. Tinapon mo. Natigilan si James. Ito ay masyadong nagkataon. Naalala niyang nakita niya ang malevolent sword pagkarating niya sa kapital. Bakit ito itinapon ni Thea sa kanyang paglalakbay sa Durandal at pabalik? May pagkakataon ba na nakita siya ng sect leader ng Celestial Sect noong itinapon niya ito? Actually, hindi ko itinapon. Marahang hinawakan ni Thea ang malasotla niyang itim na buhok na bumabagsak sa harapan ng kanyang dibdib. Nang bisitahin ako ni Maxine, binalaan niya ako na ang espada ay napakasama. Hiniling niya na ibigay ko ito sa kanya upang harapin niya ito. Ibinigay ko ito sa kanya dahil hindi ko akalain na magagamit ko ito kung iingatan ko ito. Ipinaalam sa akin ni Maxine na itinapon na niya ang espada. Kung saan niya ito iniwan, hindi rin ako sigurado. Habang sinasabi niya ito, binigyan niya ng kakaibang tingin si James. Mahal, anong meron? Bakit bigla kang nagtatanong tungkol sa malevolent sword? Gusto mo bang tawagan ko si Maxine at pumunta siya para sabihin sa iyo kung saan naiwan ang malevolent sword? Hinawakan ni James ang kamay ni Thea. Isang malakas na true energy ang nabuo sa kanyang mga palad at pumasok sa katawan ni Thea. Honey, anong ginagawa mo? Agad namang nagpanik si Thea. Sinusuri ni James ang kapangyarihan ni Thea.
Sa pamamagitan ng kanyang assessment, natuklasan niya na ang true energy ni Thea ay talagang napakalakas ngayon. Nalaman niya na si Thea ay nakakuha ng access sa lahat ng meridian sa buong katawan niya at tumaas sa ika-5 ranggo. May mga indikasyon pa nga na halos umabot na siya sa ika-6 na ranggo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1433. Nagpanik si Thea ng ilang segundo bago nakahinga ng maluwag. Nakangiting sabi niya, "So you're checking my strength, honey." Sa panahong ito, hindi ako nagpahuli sa kabisera at ganap na nakatutok sa paglilinang. Nasa 5th rank na ako ngayon. Nasuri ni James ang lakas ng true energy ni Thea. Ito ay nasa ika-5 ranggo at halos nasa ika-6 na ranggo. Ito ay talagang napakalakas. Gayunpaman, kumpara sa sect leader ng Celestial Sect, hindi ito malapit. Sa ganitong uri ng kapangyarihan, hindi man lang niya may pagtanggol ang sarili mula sa isang pag-atake ni Luke Jan, lalong hindi natalo si Luke Jan at ang unang Blood Emperor. Hindi masama. I didn't expect you to be a cultivation genius, sabi ni James na nagpupuri. Maikli ka lang nagsasanay ng martial arts, pero nakaakyat ka na sa 5th rank. Sigurado si James na ang sect leader ng Celestial Sect ay hindi si Thea base sa kanyang assessment. Sa kabila ng katotohanan na ang lahat ng mga palatandaan ay tumuturo kay Thea bilang ang sect leader ng Celestial Sect, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng dalawa ay masyadong malaki. Dahil hindi siya, sino ba talaga ang sect leader ng Celestial Sect noon? Huminga ng malalim si James. Mabilis na inalis ang salo-salo ng mga kaisipang umiikot sa kanyang isipan. Sinabi niya, "Pupunta ako saglit sa mansion ng mga Kaden para tanungin si Maxine tungkol sa ilang bagay." "Sige." Tumanggaw si Thea at sinabing, "Bumalik ka kaagad. Bibili ako ng mga grocery, magluluto ng masarap na pagkain, at hintayin kang bumalik para kumain." Marahang tumanggaw si James. Tapos, lumabas na siya. Pagkaalis ni James ay tinawagan agad ni Thea si Maxine. "Bibisitahin ka ni James mamaya, Maxine. Sinabi ko sa kanya na ibinigay ko sa iyo ang malevolent sword para hawakan. Mangyaring huwag magbuhos ng kahit ano." Maikli niyang ipinaliwanag ang nangyari. Napansin. Nang may katiyakan, sinabi ni Maxine, "Tiyak na hindi ko ilalantad ang iyong pagkakakilanlan." Binaba niya ang tawag pagkatapos niyang sabihin iyon. Nang matapos na niya ang tawag, naghintay siya sandali sa mansion ng Cadence. Mga 30 minutes ang lumipas at dumating si James. Sa reception hall ng mansyon ng mga Kaden. Ngumiti si Maxine at sinabing, "James, matagumpay ba ito sa Durandal?" "Oo." Tumanggaw si James at sinabing, "It was alright. Saan pala ang malevolent sword? Bakit bigla kang nagtatanong tungkol sa malevolent sword?" Sinulyapan ni Maxine si James at sinabing, "I believe it's an evil sword, so I went to Thea and asked her to give it to me. Gusto kong sirain ang espada, ngunit kahit anong pilit ko, hindi ko ito kayang sirain. Kaya, itinapon ko." "Saan mo itinapon?" Napatingin si James kay Maxine. "Somewhere wild and secluded, of course," sabi ni Maxine. Nakita ang seryosong ekspresyon ni James. Talaga, medyo nag-aalinlangan si James. "Oo naman." Tanong ni Maxine na may seryosong ekspresyon sa mukha, "Bakit bigla kang nagtatanong tungkol sa malevolent sword?" Sa sandaling ito, nagsimulang tumunog ang telepono ni Maxine na may tunog ng notification ng mensahe. Hindi niya maiwasang kunin ang telepono. Nang mabasa niya ang nilalaman ng mensahe, naging solemn na ang kanyang mukha. Napansin ni James ang pagbabago ng ekspresyon niya. "Bakit? Anong nangyari?" Kailangan niyang magtanong. "I just got word na may nangyari na naman sa ancient martial arts world. A sect was wiped out," sabi ni Maxine na may tame-time na ekspresyon. "Anong sekta?" "Ang Crimson Sect," sabi ni Maxine. Sa mundo ng sinaunang martial arts, isa rin itong makapangyarihang sekta, ngunit ito ay isang masamang paksayon. Kaka-rating lang ng balita na ang sect leader ng Celestial Sect ay nagpakita sa Crimson Sect at sinira ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1434. Matapos malaman na hindi si Thea ang sect leader ng Celestial Sect, gumaan ang pakiramdam ni James. Gayunpaman, nakaramdam din siya ng kaunting pagkabigo. Sa kanyang subconscious mind,
Umaasa siya na ang sect leader ng Celestial Sect ay ang kanyang asawa. Sa gayong makapangyarihang asawa, hindi na niya kailangang magsumikap pa. Mabubuhay siya mula sa kanya. Ipinilig niya ang kanyang ulo, itinapon ang mga gulong iniisip sa kanyang isipan. Tama, alam mo ba ang Valhalla Sect? Tanong ni James habang nakatingin kay Maxine. Ang Valhalla Sect. Naguguluhan ang ekspresyon ni Maxine at sinulyapan si James. Nagtanong siya, bakit ka nagtatanong tungkol sa Valhalla Sect out of the blue? Sa aking paglalakbay sa Durandal, natutunan ko ang ilang mga bagay. May ilang koneksyon sila sa Valhalla Sect, sabi ni James. Nag-isip sandali si Maxine at sinabing, narinig ko na itong binanggit ni Lolo. Tila ito ay isang organisasyon mula sa 100 taon na ang nakalilipas. Ang kanilang pangulo ay isang taksil na nagsilbi sa mga kaaway na bansa. Matapos itatag ang Sol, hindi na muling narinig ang Valhalla Sect. Habang sinasabi niya ito, kinuha niya ang kanyang telepono, hinanap ang mensaheng natanggap niya, at ipinakita ito kay James. Sa mensahe, mayroon ding ilang mga larawan. Nasa mga larawan ang sect leader ng Celestial Sect. Nakasuot sila ng ghost mask at hawak ang malevolent sword sa kanilang mga kamay. Nang makita ang taong ito, sigurado si James na sila ang sect leader ng Celestial Sect. Nakaramdam siya ng matinding ginhawa. Lumilitaw na mali ang kanyang palagay. Si Thea ay hindi ang sect leader ng Celestial Sect. Maaari mo bang siyasatin ito para sa akin gamit ang intelligence network ng pamilya Kayden? Kasalukuyang desperado si James na malaman kung nasaan si Rodent mula sa Valhalla Sect. Kahit na ang pagsisiyasat ng Polaris Sect ay patuloy pa rin, ang pagkakaroon ng ibang tao na tumingin dito ay magbubunga ng mas mabilis na resulta. Sure, babantayan kita. Kumusta naman ang sitwasyon sa kabisera nitong mga nakaraang araw? Umalis na si James sa gitna ng kasiyahan noon. Alam niyang pagkatapos niyang umalis, hindi magiging mapayapa ang kabisera. Ngayon ay nakabalik na siya, ngunit dumating siya sa mansyon ng mga Kayden pagkatapos dumating ng hindi nagtatanong o nag-iimbestiga sa sitwasyon sa kabisera. Nang marinig ang kanyang mga salita, nagdilim ang ekspresyon ni Maxine. Nagmuni-muni siya ng ilang sandali bago humarap kay James at sinabing, "The situation is not encouraging." Magsisimula sa Orient Commerce. Pagkatapos mong lisanin ang Sol, ang vice-presidente ng Orient Commerce ay lumitaw ng wala sa oras at nagsimulang pagsamahin ang tila hindi kooperatiba na Orient Commerce. Pagkaraan ng ilang araw ng pagsasama-sama, unti-unting nagsama-sama ang Orient Commerce mula sa isang putol-putol na gulo. Yung Vice President, sino yun? Naging seryoso ang mukha ni James. Ito ay si Sky, ang hari ng Sol, isang siglo na ang nakakaraan. Siya rin ang pinuno ng 4 na pinakamakapangyarihang elite na naglilingkod sa ilalim ng presidente ng Orient Commerce, gayon din ang mentor ni Mr. Lee, ang tao sa likod ng kasalukuyang hari, sabi ni Maxine. Nagsalubong ang kilay ni James. Siguradong hindi ito magandang balita sa kanya. Ano pa? Patuloy ni Maxine, aside from that, there are some military issues. Nitong mga nakaraang araw, patuloy na nagbabago ang mga tauhan ng militar. Ilang mas matataas na general ang ibinaba. May bagong hukbo pa nga. Bagong hukbo, nagtanong si James, naguguluhan, anong hukbo? Ipinaliwanag ni Maxine, ang hukbong ito ay tinutukoy bilang Phantom Army. Ayon sa impormasyong nakalap ng pamilya Kayden, ang mga miyembro ng Phantom Army ay pawang mga sinaunang martial artist. Walang gaanong miyembro. Mayroon lamang halos 10,000 sa kanila ngayon, na humigit kumulang 4% ng lahat ng sinaunang martial artist sa Sol. Sino ang commander ng Phantom Army? Anong uri ng awtoridad mayroon itong bagong natipon na hukbo? Mahinahong tanong ni James. Hinihimas-himas niya ang kanyang mga templo gamit ang kanyang mga kamay. Si James ay ang Dragon King, ang commander ng Black Dragon Army, pati na rin ang commander ng Red Flame Army. Hawak niya ang isa sa pinakamataas na posisyon sa hukbo. Baka siya pa ang ituring na ulo nito. Ayon sa karaniwang pamamaraan, ang kanyang tanda ng pag-aproba ay kinakailangan para sa paglipat ng sinumang general. Gayunpaman, may nakapaligid sa kanya at nagdala ng ilang general. Ngayon, maging ang Phantom Army ay nabuo ng hindi niya nalalaman. Sino ang nagsama-sama ng Phantom Army? Ito ba ang kasalukuyang hari? O marahil ang hari mula sa isang siglo na ang nakakaraan?
O si Luke dyan mula sa Gusek. Alam kong magiging interesado kang marinig ang tungkol dito kapag bumalik ka, kaya binantayan kita, tumingin si Maxine kay James at sinabi. Hindi mo mahulaan kung sino ang commander ng Phantom Army. Tara, huwag mo akong iwan na nakabitin. Sino ito? Dahan-daang binibigkas ni Maxine ang bawat salita, aking lolo, Tobias. Ano? Napatayo bigla si James sa gulat. Na may pagtataka at hindi makapaniwala, tinanong niya, Tobias. Sinasabi mo na ang commander ng Phantom Army ay si Tobias. Oo, napabuntong hininga si Maxine at sinabing, higit 2 buwan na nawawala si Lolo. Ngayon ay bigla na lang siyang muling lumitaw, bilang commander ng Phantom Army, hindi kukulangan. Iniisip ko kung sino ang utak sa likod ng Phantom Army. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1435. Mas naging solemn na ang ekspresyon ni James. Umupo siya, kumuha ng sigarilyo, at sinindihan. Umikot ang usok sa kanyang mga daliri. Patuloy ni Maxine, nagtanong ako sa paligid at narinig ko na ang Phantom Army ay may malaking kapangyarihan. Ayon sa pinakabagong impormasyon, kahit na ang commander ng rehiyon ng militar ay kinakailangang sumunod sa mga utos ng Phantom Army kung kinakailangan. Ano pa? Tanong ni James habang pinananatili ang kalmado. Ibang bagay ang nangyari sa rehiyon ng militar. Si Halvor, na nakakulong sa underground na bilangguan, ay pinalaya matapos mapawalang sala sa lahat ng mga kaso. Ang Phantom Army ang may pananagutan sa paglabas sa kanya sa ilalim ng kulungan. Patuloy na nagtanong si James, may ginawa bang aksyon ang panig ng hari kamakailan? Walang nangyari. As usual ang lahat. Naiintindihan. Babalik ako pagkatapos. Sa matinding mood, tumayo si James. Wait, agad naman siyang tinawag ni Maxine. Lumingon si James para harapin si Maxine. Tumayo rin si Maxine at pinaalalahanan siya, si Lolo, o si Tobias, ay hindi simpleng tao. Kilalang kilala ko siya, masyado siyang tuso. Dati, inagaw niya ang ubod ng spirit turtle ni Bennett. Dapat ay napino na niya ang core ngayon at naisulong ang kanyang cultivation base sa 8 ranggo. Ngayon siya ay kahit na ang commander ng Phantom Army. Bilang commander ng Red Flame Army, tiyak na makikipag-ugnayan ka sa kanya. Mag-ingat ka. Okay. Tumingin si James kay Maxine at nagtanong, nakita mo na ba si Tobias? Hindi. Sige. Naiintindihan ko. Mag-iingat ako. Pagkasabi ni James ay tumalikod na siya at umalis. With a somber mood, dali-dali siyang pumunta sa courtyard kung nasaan si Thea. Sa ngayon, nasa bahay si Thea. Bumalik na siya dala ang mga pinamili. Nakasuot siya ng casual na damit, naka-apron, at casual na hinayla pabalik ang kanyang mahaba at itim na buhok. Mukha siyang may bahay. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Agad niyang pinatay ang kalan at inilabas ang kanyang telepono para tingnan. Nanggaling ang tawag sa isang unknown number. Nang makita niya ang numero, naging solemn na ang kanyang magandang mukha. Tinanggap niya ang tawag sa kabila ng panandaliang pag-aalinlangan. Ano ito? Tanong niya sa mahinang boses. Sect leader, nagawa ko na ang sinabi mo sa akin. Gayunpaman, ang malevolent ay masyadong nakakabagabag. Kahit na nilinang ko ang ataraxia na itinuro mo sa akin, hindi ko ito magagamit ng matagal. Mawawalan ako ng galaw kung gagamitin ko ito sa mahabang panahon. Maganda lahat basta tapos na. Kung tapos ka na, huwag hawakan ang espada. Dalhin ito sa punong tanggapan ng Celestial Sect at ilagay ito sa armory. Sige, ano ang susunod kong gagawin? Hintayin mo na lang ang instructions ko. Huwag mo akong tawagan kung hindi importante. Sabi ni Thea at pinatay ang tawag. Pagkatapos, agad niyang tinanggal ang history ng tawag. Nakatayo siya sa kusina, baka sa kanyang magandang mukha ang pag-aalala. Nagsimulang magwala si Thea sa kanyang iniisip. Hindi siya sigurado kung papagalitin siya ni James kapag nalaman niyang nagsisinungaling ito sa kanya. Gayunpaman, hindi niya gustong malaman ni James na, upang matulungan siya, napakaraming bagay ang ginawa niya ng palihim, kahit na nagsasanay ng masamang pamamaraan ng paglilinang. Matapos ma-distract saglit, umiling siya at inalis ang pagkakagulo sa kanyang ulo, pagkatapos ay tumutok sa paghahanda ng pagkain. Nang makabalik si James ay naghanda na si Thea ng mesa ng pagkain.
Walang sabi-sabi, umupo si James sa sofa. Lumabas si Thea dala ang tableware, inilapag ito, at umupo sa tabi ni James. Sa mukha na puno ng lamang, tinanong niya, mukhang marami kang iniisip, honey. Anong nangyari? Nabawi ni James ang kanyang kalmado, mahinang umiling, at sinabing, wala lang. Kain na tayo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1436. Tumayo si Thea at pinunan ang plato ni James. Sa maamong mukha, iniabot niya ang plato kay James at sinabing, honey, here. Tinanggap naman ito ni James. Nang makita niya ang maamong mukha ni Thea, napangiti siya. Salamat, darling. Nang tawagin niya itong darling, natunaw ang puso ni Thea. Nagsimulang mamula ang kanyang ilong, at halos maluha na siya. Matagal-tagal na rin simula noong tinawag siya ni James na darling. Sa sandaling ito, naisip niya na lahat ng kanyang pagsisikap hanggang sa puntong ito ay sulit. Ilang saglit pa ang lumipas bago niya nagawang pakalmayan ang kanyang emosyon. Ipinakita ang kanyang malaperlas na mga puti, ngumisi siya at sinabing, pagkatapos nating malampasan ang abalang 6 na buwang oras na ito, anuman ang kahihinatnan, aalis tayo at mamuhay ng nakahiwalay, okay lang ba iyon? Oo, tumango si James. Pagod na siya sa mga araw na ganito. 10 taon sa hukbo at 10 taon ng pakikipaglaban. Napagod na siya. Kung hindi dahil sa hindi inaasahang sitwasyon noong panahong iyon, hindi siya babalik sa Southern Plains. Kinuha ni James ang kanyang mga kubyertos at nagsimulang kumain ng tahimik. Tama, sa kalagitnaan ng pagkain, biglang ibinaba ni James ang kanyang kutsilyo at tinidor, tumingin kay Thea, at nagtanong, alam mo ba ang tungkol sa Phantom Army, Thea? Oo, tumango si Thea at sinabing, pagkaalis mo kay Sol, madalas akong binisita at kachat ni Maxine. Napag-usapan namin ang ilan sa mga kalagayan ng kapital. Alam ko ang hitsura ng Phantom Army, at alam kong si Tobias ang commander ng Phantom Army. Alam ko rin na ang Phantom Army ay ganap na binubuo ng mga sinaunang martial artist. Nag-isip sandali si James at nagtanong, ano sa palagay mo ang partikular na itinatag ng Phantom Army? Mula nang umalis ang Cadence Mansion, pinag-iisipan ni James ang tanong na ito. Marami siyang naisip na posibilidad, ngunit hindi siya lubos na sigurado sa mga iyon. Pakiramdam ni James ay nagbago na si Thea. Hindi na siya ang matamis at walang muwang na batang babae dati. Ang kasalukuyang Thea ay lubos na nakakaalam ng mga pangyayari sa kabisera at Sol. Nakipag-usap nga si Thea kay Maxine tungkol dito. Nagsimula siyang magsalita, ayon sa maingat na pagsusuri ni Maxine, pagkatapos ng palihim na pag-atake ni Tobias kay Bennett at nakawin ang ubod ng kanyang spirit turtle, dapat matakot si Tobias kay Bennett. Kaya, kailangan niya ng isang malakas na kakampi. Bago niya inagaw ang core, ang cultivation base ni Tobias ay nasa ika-7 ranggo. Ngayong napinaw na niya ang core, ang kanyang cultivation base ay dapat na umabot sa ika-8 ranggo. Hindi na niya dapat kailangan ng kakampi pagkatapos maabot ang ika-8 ranggo. Dahil ang ika-8 ranggo ay napakalakas, wala nang maraming tao na maaaring magbanta sa kanya. Pero naging commander pa rin siya ng Phantom Army. Siya ang pinuno ng pamilya Kayden. Kahit na makapangyarihan ang pamilya Kayden, hindi sila kailanman interesado sa politika. Imposible para kay Tobias na maging commander ng Phantom Army nang walang tulong ng ibang tao. Higit pa rito, tungkol sa kamakailang pagganap ng Orient Commerce, posible na ang King of a Century Ago, aka Lance, ay sumulong upang kontrolin ang pangkalahatang sitwasyon. Sa buong Sol, siya lang ang may kakayahang mag-assemble ng hukbo ng mga sinaunang martial artists sa napakaikling panahon. Si James ay matamang nakikinig. Nagpatuloy si Thea, maaaring nabuo ang Phantom Army sa maraming dahilan. Una, upang harapin ang Gusek. Pangalawa, upang mapanatili ang kontrol sa hari. Pangatlo, para mapanatili ang iyong kapangyarihan. Higit sa lahat, ang mga bagong puwersa ay patuloy na umuusbong. Lumilitaw na ang naunang pangako ay hindi nawasto. Nababahala si Lance na magugulo si Sol at mawawalan siya ng kontrol kay Sol, kaya nagsimula siyang muling ayusin ang Orient Commerce at itinatag ang Phantom Army. Maaaring gumawa siya ng isang uri ng kasunduan kay Tobias. Marahan na tumango si James matapos makinig hanggang sa puntong ito.
Isang tumpak at malalim na pagsusuri. Tumingin siya kay Thea at nagtanong, sinabi ba ni Maxine sa iyo ang mga ito o ikaw mismo ang nag-isip? Natawa si Thea at sinabing, paano ko ito magagawa? Wala akong alam tungkol sa mga ito, kaya hindi ko talaga masuri ang sitwasyon ng malinaw. Lahat ng ito ay mga sinabi sa akin ni Maxine habang kami ay nagkukwentuhan. Sinabi niya iyon. Ang kasalukuyang sitwasyon ni Sol ay hindi masyadong nakapagpapatibay. Ang lahat ay depende sa kung sino ang mananalo kapag maraming partido ang nag-aagawan para sa supremacy. Una, kain na tayo. Pagkatapos ng pagkain, bibisitahin ko ang hari para malaman ang higit pa tungkol sa sitwasyon. Kinuha ulit ni James ang tinidor niya. Nang mapansin ni Thea na nawala ang mga hinala ni James sa kanyang pagkakakilanlan, nakahinga siya ng maluwag. Na may bahagyang nagsusumamo sa kanyang magandang mukha, binigyan niya si James ng nag-aalalang sulyap at sinabing, "Promise me, honey. Kapag tapos na ang halalan, huwag nang mag-alala tungkol dito kahit sino ang manalo o matalo, okay?" Okay. Marahang tumango si James. Hindi niya alam kung sino ang maaaring maging bagong hari, ngunit alam niya na para sa pag-akyat ng bagong hari, marami ang isasakripisyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1437. Ngayon, ang tanging ninanais ni James ay ipahinga ang lahat at bigyan si Sol ng mapayapang kapital. Kung ito ay magtagumpay o mabibigo ay depende sa kung paano naglaro ang ikalawang kalahati ng taon. Kung hindi niya niresolba ang lahat ng ito bago ang halalan, ito ay dahil sa kawalan niya ng kakayahan. Pagkatapos ay titigil na siya sa pag-aalala tungkol dito. Ang saad ni James ay nagpakalma kay Thea. Tutulungan kita, honey. Kukunin kita na magretiro sa akin, gamaan ang pakiramdam, at umalis sa kapital ng walang anumang pagsisisi. Kapag dumating ang oras na iyon, mawawalan ka na ng mga alalahanin, at magiging ganap na nakatuon sa pagiging nasa tabi ko. Hindi alam ni James ang pinagbabatayan ng kanyang mga salita. Wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ni Thea nang sabihin nitong tutulungan siya nito. Mula sa kanyang pananaw, ayaw lang ni Thea na mamuhay ng ganoon at nagnanais ng hindi gaanong komplikado at mas simpleng mga araw. Pagkatapos ng maikling pagkain, mabilis na umalis si James at pumunta sa Peace Mansion para makita ang hari. Si Thea naman ay nanatili sa bahay para maglinis ng kalat, maghugas ng pinggan, at magayos ng kusina. Sa pasukan ng Peace Mansion, may paparating na sasakyang militar. Lumabas ng sasakyan si James na nakasuot ng casual outfit. Dragon King. Pagkababa niya ng sasakyan, sabay-sabay na sumaludo ang mga tanod sa entrance ng Peace Mansion. Lumapit si James at nagtanong, narito ba ang hari? Yes, sagot ng isang guard. Dumiretso si James sa Peace Mansion. Sa library ng Peace Mansion, nagsusulat ang hari gamit ang fountain pen. Kapayapaan at kasaganaan. Sa papel, isinulat niya ang mga salitang ito sa matapang na mga titik. Sa sandaling ito, pumasok si Gloom at sinabing, "Hari, dumating na si James." Sige. Ibinaba ng hari ang fountain pen na hawak niya, nagsuot ng coat, at lumabas ng library patungo sa sala. Pagpasok niya sa sala, napansin niyang nakaupo sa sofa si James na may hawak na sigarilyo. Lumapit siya at umupo. "Bumalik ka na," sabi niya sabay ngiti. "Oo." Diretso at to the point si James, "Sa ilang araw na wala ako, maraming nangyari sa Sol. Maging ang isang hukbo na tinatawag na Phantom Army ay lumitaw. Anong kinalaman yan? Alam kong magtatanong ka tungkol dito." Naging mataimtim ang ekspresyon ng hari. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Pumasok si Mr. Lance at itinatag ang Phantom Army upang maibalik ang balanse sa sitwasyon. Ayaw niyang masira ang istruktura, na ilang taon niyang itinayo." Ang mga salita ng hari ay nakumbinsi si James na ang nasa likod ni Tobias ay si Lance. "Ano ang gagawin mo ngayon?" Tumingin si James sa hari, na curious sa susunod niyang gagawin. Na may bakas ng kawalan ng kakayahan sa mukha ng hari, sinabi niya, "Ano ang magagawa ko? Isa lang akong papat, sa kabila ng aking pagmamalasakit sa mga tao, pati na rin ang kapayapaan at katatagan ng Sol, ako ay napipigilan sa lahat ng paraan. Wala talaga akong magagawa. Ako na ang bahala, kung ganoon." With determination, James said, "Sa susunod na 6 na buwan, talagang lilinisin ko lahat ng ito."
Kahit na hindi ko kayang sirain ang Orient Commerce at ang imperyong itinayo ni Lance, aalisin ko man lang ang lahat ng nasasangkot. Ang pangunahing dahilan ng pagbisita ni James sa hari ay upang malaman kung sino ang tao sa likod ng Phantom Army. Nang malaman niya iyon, hindi na siya nagtagal. Pagkasabi niya ng pangako, tumayo siya at umalis. Sumandal ang hari sa sofa nang wala na siya, ipinakita ang walang pakialam na bahagi ng kanyang sarili. Hari, lumapit si Gloom at tumayo sa gilid. Maaasahan ba talaga si James? Tanong niya. Tinanong ng hari, bakit hindi siya mapagkakatiwalaan ngayon? Sabi ni Gloom, kahit nawala si James sa Sol nitong mga nakaraang araw, lahat ng tao sa paligid niya ay sobrang abala. Lalo na si Quincy. Medyo active siya kamakailan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1438. Ipinatawag ni James si Quincy sa kapital. Dahil alam niya ang pagkakaroon ng Orient Commerce, nais niyang magtatag ng isang kamara ng komersyo upang makipagkumpetensya sa Orient Commerce at mabawi ang kontrol sa ekonomiya ni Sol mula sa kanila. Sa panahon ngayon, pera ang lahat. Sa sapat na pera, maaaring mamuno ang isa sa lahat. Si Quincy ay medyo aktibo sa panahong ito. Matapos makinig sa Gloom, nagsimulang magmuni-muni ang hari. Hanggang sa puntong ito, lalong naging mahirap para sa kanya na makita si James. Bagamat si James ay lumitaw na hindi interesado sa trono, ang lahat ng kanyang ginawa ay upang bigyang daan ang kanyang pag-akyat sa langit. Marahan niyang hinimas ang kanyang mga templo. Ngayon, hindi siya sigurado kung dapat niyang pagkatiwalaan si James. Gloom, sabihin mo sa akin. Ano ang sinusubukang gawin ni James? Wala siyang pakialam sa posisyon ng hari, at hindi siya interesado na mamuno sa Sol, ngunit marami siyang ginagawa. At lahat ng ginagawa niya ay tila naglalagay ng saligan para sa kanyang sarili. Bukod kay Quincy, nandyan din si Maxine. Seryoso ang ekspresyon ng hari habang binanggit niya si Maxine. Masyadong kahanga-hanga si Maxine. Siya ay inampon ng pamilya Kayden, ngunit siya na ngayon ang pinuno ng pamilya, at siya ay matatag na nakaupo sa posisyon na iyon, na nakuha ang kanilang tiwala. Sa panahong ito, hindi rin nakaupo si Maxine. Marami na siyang nagawa sa mga anino. Maxine at Quincy, pareho silang malapit kay James. Sagot ni Gloom, I don't think James has any good intentions also. Bakit pa siya magiging dedikado sa lahat ng ito? Tumango si James at sinabing, I met with the king. Tiyak na ngayon na si Lance ang tao sa likod ng Phantom Army. Nasa ilalim ako ngayon ng maraming paghihigpit. Hindi ako sigurado kung paano magpapatuloy ngayon. Huwag magmadali, dahan-dahan. May oras pa, pang-aaliw ni Thea. Inakay niya si James papasok ng bahay. Sa loob ng bahay, walang tigil ang paninigarilyo ni James habang nakakaramdam ng pagkalumbay. Nakaupo sa isang tabi si Thea at nakatingin kay James, na puno ng pag-aalala ang mukha. Siya, masyadong, ay nabalisa. Siya ay hindi pa rin sapat na malakas at hindi maaaring makatulong sa James na alisin ang lahat ng kanyang mga problema. Honey, lumapit siya kay James hanggang sa nasa tabi na niya ito. Hinawakan niya ang kamay nito at yamakap sa balikat nito, mahinang sinabi, huwag kang magmadali. Dapat nating gawin ito ng paisa-isa. Nag-aalala lang ako. Napabuntong hininga si James at sinabing, masyadong magulo kung nasaan ang mga bagay ngayon. Iba't ibang puwersa ang lumitaw. Mayroon ding Phantom Army ngayon. Nalilito ako sa susunod na gagawin. Hindi ako sigurado kung saan magsisimula. Bukod doon, nag-aalala ako na kung kikilos ako at tatapusin ang kasalukuyang sitwasyon, hindi ko magagawang harapin ang pagbagsak. Magiging maayos din ang lahat. Mahigpit na hinawakan ni Thea ang kamay ni James. Sa sandaling ito, tumunog ang doorbell. Kukunin ko ang pinto. Tumayo si Thea at lumabas ng kwarto. Nakarating siya sa garden at binuksan ang gate sa garden. Sa labas ng patio ay nakatayo ang isang kakaibang lalaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1439. Sino ang hinahanap mo? Nang mapatingin si Thea sa kakaibang lalaki sa kanyang harapan ay natigilan siya. Ang kakaibang lalaki ay halos nasa edad 40, nakadamit ng maayos, at mukhang isang magsasaka. Naglabas siya ng eleganteng invitation at iniharap kay Thea. Ano ito? Tinanggap naman ito ni Thea na naguguluhan. Para kay James Kayden ito, sabi ng kakaibang lalaki.
Tumalikod na siya at umalis pagkatapos niyang sabihin iyon. Hindi ito binuksan ni Thea para tingnan. Isinara niya ang gate at naglakad pabalik ng bahay. Pagpasok pa lang niya, tinanong ni James, "Thea, sino yon?" "Hindi ko alam. Dumating sila para maghatid ng imbitasyon sa iyo." Inabot ni Thea ang invitation na hawak niya. "Para sa akin." Tinitigan ni James ang imbitasyon sa kanyang kamay, may pagtataka sa kanyang mukha, at sinimulang suriin ito. Napakaganda ng pagkakagawa ng imbitasyon. Walang nakasulat sa pabalat. Sa pagkalito, binuksan niya ito. Ilayam ng hamon. Pagkabukas niya, napansin niya ang tatlong salitang ito, malaki at kitang-kita. Pagkatapos ng isang linggo, sa Southern Plains, sa Mount Thunder Pass, isang laban hanggang kamatayan. Nang mabasa ni James ang mga salita sa imbitasyon, agad siyang nataranta. Lumapit din si Thea para tignan. Matapos basahin ang imbitasyon, nagtanong siya, na naguguluhan din, isang liham ng hamon. Sa panahon ngayon, sino ang nagpapadala ng liham ng hamon? Hindi man lang nila iniwan ang kanilang pangalan. Paano ko malalaman? Hindi na ito pinag-isipan pa ni James at basta na lang inihagis ang sulat na hawak niya sa mesa. Masyadong marami ang laman ng plato niya ngayon. Wala siyang oras para maglakbay sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains para sa isang labanan. "Pupunta ka?" tanong ni Thea. "Hindi ako pupunta. Baka ito ay isang daya para akitin ako. Hindi ako makaalis sa capital ngayon. Kung aalis ako at may mangyari, tiyak na hindi ko na ito maibabalik sa nakaraan." "Oh." Isang tahimik na ang binigkas ni Thea at hindi na nagtanong pa. Gayunpaman, sa eksaktong sandaling ito, nagsimulang magring ang telepono ni James. Nilabas niya ang phone niya at tumingin ng masama. Ang tumatawag ay isang unknown number. Matapos ang maikling pag-aalinlangan, sinagot niya ang tawag. "Sino ta?" tanong ni James. Isang malalim na boses ang maririnig sa pamamagitan ng telepono. "Natanggap mo na ba ang letter of challenge, James?" Bumangon si James at inayos ang likod. "Ikaw ang nagpadala sa akin ng sulat. Sino ka?" tanong niya. "Kung sino ako ay walang kaugnayan. Kung gusto mong mabuhay si Delilah, mag-duel tayo sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains pagkatapos ng isang linggo. Kung matatalo mo ako, hahayaan ko siya. Kapag natalo kayo, dapat kayong dalawa ang mamatay." Beep, beep, beep. In-end ng ibang tao ang tawag. Unti-unting nagdilim ang ekspresyon ni James. Umupo si Thea sa tabi ni James. Narinig din niya ang sinabi ng kausap. "Honey, saan ka pupunta?" "Oo, pupunta ako." Nagsuot ng solemn na ekspresyon si James. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala sa kanya ng letter of challenge. Gayunpaman, kinailangan niyang umalis dahil may kinalaman ito kay Delilah. Kasangkot dito ang anak ng dati niyang kasama. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1440. Hindi nalihim ang lakas ni James. Gayunpaman, may nagpadala pa rin sa kanya ng letter of challenge. Mayroon lamang dalawang posibleng paliwanag para dito. Ang isa ay ang kanyang kalaban ay napakalakas at may kumpiyansa na talunin siya. Ang pangalawang posibilidad ay ang lahat ng ito ay bahagi ng isang daya. Ayon sa palagay ni James, ito ang pangalawa. Napakalakas ng kanyang pakiramdam na may masamang mangyayari sa kabisera. Sinusubukan ng ibang tao na iguhit siya sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains, na malayo ang layo. Sa kabila ng pag-alam nito, wala siyang choice kundi pumunta dahil hindi siya nang ahas na sumugal. "Thea, kakausapin ko si Maxine tungkol dito." Medyo nalugi si James. Dahil siya ay nasa kapal nito, hindi niya masuri ng malinaw ang sitwasyon. Kailangan niyang makipag-usap sa ibang tao na hindi kasama. Okay. Hindi rin nagselos si Thea. Tumayo si James at mabilis na umalis nang hindi na nagtagal pa. Pagkaalis niya, nawala ang ngiti sa mukha ni Thea at napalitan ng seryosong ekspresyon. Kinuha niya ang letter of challenge sa mesa at tinitigan ito sandali bago inilabas ang phone niya at tinawagan ang isang numero. Gamitin ang lahat ng mapagkukunan ng Celestial Sec para malaman kung kanino nagpadala ng sulat. "James, naiintindihan." Isang boses ang maririnig sa telepono. Tinapos na ni Thea ang tawag. Umalis na si James sa bahay ni Thea at papunta na siya sa Cadence Mansion.
Tinawagan niya si Maxine dahil hindi siya sigurado kung nasa Cadence Mansion ito. Kung wala siya roon, siya ay gumagawa ng isang walang kabuluhang paglalakbay. Maxine, nakauwi ka na ba? Oo, ako nga. Pupunta ako sa iyo ngayon. Oo naman. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ibinaba ni James ang tawag at naupo muli sa backseat, saka pumikit at nagpahinga. Nakarating siya sa mansion ng Cadence. Sa looban ng mansyon ng mga Caden. Sa isang side room, gabi na nagtratrabaho si Maxine. Balak niyang umidlip sa hapon. Hindi siya nakatulog, dahil tumawag si James. Sa sandaling ito, nakatayo siya sa gilid na nakakross ang mga kamay, nakasuot ng isang pares ng medyo manipis na pijama. Tumingin siya kay James, na nakaupo at naninigarilyo, at hindi maiwasang paalalahanan siya, smokeless. Napaka-attractive ni Maxine. Lalo siyang naging kaakit-akit, lalo na pagkatapos niyang gumanap sa papel ng ulo ng pamilya. Si James, gayunpaman, ay wala sa mood na pahalagahan ang kagandahang nauna sa kanya. Sino sa tingin mo ang nagpadala sa akin ng sulat, Maxine? Nag-isip sandali si Maxine at sinabing, ayon sa sinabi mo noon, kinuha ng pinuno ng Valhalla sect si Quincy, kaya kung mayroon sila Quincy, sila ang taong nagpadala sa iyo ng sulat, ngunit, napatigil siya pagkatapos sabihin iyon. Kung ang taong rodent na ito ay nagtatrabaho ng mag-isa o may kasamang iba ay kasalukuyang hindi alam. Gayunpaman, sa tingin ko ay maaaring may nakipagtambalan siya sa isang tao. Kung gayon sino sa palagay mo ang taong ito? Tanong ni James. Bahagyang umiling si Maxine at sinabing, mahirap sabihin. Maaaring si Mr. Lance iyon, ngunit maaari rin itong si Luke Jan. Marahil ay may iba pang puwersa sa mga anino. Huwag mo na masyadong isipin, James. Iba't ibang sitwasyon ang nangangailangan ng iba't ibang aksyon, at hindi ka nag-iisa. Umupo si Maxine sa tabi ni James at hindi niya maiwasang hawakan ang mga kamay niya. Bahagyang natigilan si James at sinulyapan si Maxine. Nakita niya ang flawless na mukha sa kanyang harapan, pati na rin ang bahagyang nagliliyab nitong mga pilikmata. Ilang saglit siyang nag-react at, na may kaunting pagpupumiglas, humiwalay sa mga kamay ni Maxine. Napangiti si Maxine. Ang mga aksyon ni James ay eksakto kung ano ang inaasahan niya. Huminga siya ng malalim at sinabing, dahil sa kasalukuyang kalagayan ng kabisera, naniniwala akong may mangyayari dito. Nagpaplano akong pumunta sa laban sa Mount Thunderpass sa Southern Plains, ngunit nag-aalala ako sa capital. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1441. Walang dapat ipag-alala. Tahimik namang nakatingin sa kanya si Maxine. Nakikita ng mga bystander ang mas malaking larawan. Bilang isang taong nahuli sa laro, hindi mo makita ang sitwasyon kung ano ito. Hindi lang ikaw ang tao sa kapital. Ang iba pang puwersa ay naroon din. Maging Mr. Si Lance o Luke Jan na nagsisikap na magdulot ng kaguluhan sa kabisera, tiyak na isang tao ang tatayo at aasikasuhin ang sitwasyon upang maiwasan itong mawalan ng kontrol. Matapos marinig ang sinabi ni Maxine, namulat si James. Talagang mayroon kang talento para makakita ng mas malinaw kaysa sa aking nagagawa, tama ka. Ano ang inaalala ko? Napangiti si Maxine. Sinadya niyang dumausdas palapit kay James, samandaw sa balikat nito, at iginiya ang kamay nito sa baywang nito. Mabilis na binawi ni James ang kamay niya. Anong ginagawa mo? Maxine asked with a flirtatious smile, say. Gwapo ba ako, James? Matapat na tumango si James, yeah. Ikaw ay kasing ganda ng isang nymph. Ito ay hindi isang pagmamalabos na aktwal na tumawag sa iyo ng isa. Baka kaya natin. Maxine wore a suggestive expression. Magpapaalis lang ako. Bahagyang natarante si James at mabilis na napaatras. Nang magseryoso siya, naramdaman ni James na si Maxine ay isang mahusay na kakampi na nasa tabi niya, ngunit natatakot siya na itulak nito ang kanyang mga limitasyon ng ganito. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga alindog nito. Haha, nang mapanood si James na tumatakbo sa takot, natawa si Maxine sa sarili. Pagkalabas ng bahay, nakahinga ng maluwag si James. Nang tangkaing akitin siya ni Maxine, maraming mga kaisipang hindi niya dapat sana ang nagsimulang pumasok sa kanyang isipan. Nag-aalala si James na hindi siya makapagpigil kung magtatagal pa siya. Nakasakit na siya ng isang babae, kaya ayaw niyang maranasan din ni Maxine ang ganoong bagay.
At saka, ayaw niyang ma-disappoint ulit si Thea. Paulit-ulit siyang huminga ng malalim at nagsagawa ng ataraxia para iwaksi ang magugulong kaisipang bumabalot sa kanyang isipan. Pagkatapos kumalma, umalis si James ngunit hindi umuwi. Sa halip, pumunta siya upang makipagkita sa ilang mga tao. Bago siya umalis sa Sol papuntang Durandal, inutusan niya si Blake na dalhin ang ilang tao mula sa Dark Castle sa capital kasama niya. Ipinaalam din niya ang Elite 8 na magmadaling bumalik sa Sol. Bukod pa rito, inutusan niya si Jake mula sa Kensington na palawakin ang kanyang underground intelligence network sa capital. Nakipagkita siya sa mga nabanggit na tao at inutusan silang humiga habang hinihintay ang susunod niyang utos. Pagkatapos, bumalik siya sa bahay. Pagpasok pa lang niya sa bakuran ay may narinig siyang tawanan mula sa loob ng bahay. Pumasok si James sa bahay at may nakita siyang dagdag na bisita sa loob. Ang bisitang iyon ay si Quincy. Matapos makabawi sa kanyang unang reaksyon, lumakad siya at umupo. Nakangiting lumingon sa kanya, "Nandito ka." Pinandilatan ni Quincy si James at nagsimulang magreklamo, "You sure or something? Pagkatapos mo akong tawagan sa kabisera, umalis ka sa kanan papuntang Durandal. Hindi ako nakakain o nakatulog ng maayos dahil napuno ako ng trabaho." "Salamat sa pagsusumikap," humingi ng tawad sa kanya si James. "Pwede mo akong i-treat sa isang pagkain para makabawi sa tuwing may oras ka." Siya nga pala, kumusta ang pagtatatag ng Chamber of Commerce? Sa pagbanggit ng paksa, nawala ang ngiti ni Quincy sa kanyang mukha nang tumugon siya sa paraang parang negosyo, "Naging maayos na. Naglakbay ako sa buong bansa at ginamit ko ang iyong pangalan para mag-recruit ng maraming kumpanya." Ang unang sumali sa Chamber of Commerce ay si Zane mula sa Hilaga. "Sa Overlord of the North sa aming Chamber of Commerce, marami pang kumpanya ang nakumbinsi na sumali sa amin. Ang Kamara ng Komersyo ay lumago na sa isang makabuluhang sukat." Nahulog sa malalim na pag-iisip si James. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya kay Quincy at nagtanong, "Ano sa palagay mo ang susunod nating gagawin?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1442. Ipinatong ni James ang kanyang mga daliri sa kanyang kandanggan at sinabing, "Ma'am, susubukan kong hanapin si Delilah at tingnan kung magagamit ko siya para makipagtulungan sa atin ang kanyang stepfather. Mas mainam na gawin iyon sa lalong madaling panahon." Walang gaanong sasabihin si Quincy tungkol sa bagay na iyon. Umaasa lang siya na magagawa ito ni James ng mabilis. Ang Orient Commerce ay umuunlad na sa napakabilis na bilis, at magiging mahirap na ibagsak ang mga ito kung ito ay magiging isang napakalaking puwersa. "May iba pa akong gagawin, kaya aalis na ako." Dinampot ni Quincy ang kanyang bag sa mesa at naghanda ng umalis. Siya ay partikular na bumisita dahil tumawag si Thea, sinabing bumalik si James. Nais ni Quincy na iulat ang kanyang pag-unlad sa kanya. "Sige, may utang akong pagkain sa iyo kapag may bakanteng oras ako." Hindi na siya pinigilan ni James na umalis. Tumalikod na si Quincy at lumabas ng bahay. Pagkaalis niya, tinanong ni Thea, "Nagkita na ba kayo ni Maxine?" "Oo, nakilala ko na siya at nag-chat kami sandali." Tumanggo si James, ngunit nang maalala ang malandi na pag-uugali ni Maxine, gumawa siya ng bahagyang baluktot na ekspresyon. Sabi ni Quincy, "Kailangan nating mag-alok ng mas maraming benepisyo sa mga taong sumasali sa amin." Ang teknolohiyang binuo ng Blotech Corporation ay naging isang pandamdam sa buong mundo. Kung makukuha mo ang iyong mga kamay sa teknolohiyang ito, maaari naming maengganyo ang higit pang mga kumpanya na sumali sa commerce na may karagdagang benepisyo. Napabuntong hininga si James at minasahe ang kanyang temps. Nag-aalala pa rin siya sa bagay na ito. Hindi pa rin alam kung nasaan si Xavier, kaya saan niya makikita ang teknolohiyang binanggit ni Quincy. Bukod doon, hindi lang siya ang naghahanap kay Xavier. Malaki ang posibilidad na hindi niya ito mahahanap. Napansin ni Thea na may mali at nag-aalalang nagtanong, "Ano ang mali? May sakit ka ba?" "Pagod siguro. Hindi ako nakakapagpahinga kamakailan kaya medyo napagod ako." Nagdahilan si James sa kanyang abnormal na ugali. Tumayo si Thea, naglakad sa likod ni James, at nagsimulang imasahe ang kanyang mga balikat. Sumando si James sa sofa at ninanamnam ang kanyang nakapapawi na yakap. "Nga pala, kailan ka pupunta sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains?" "May isang linggo pa, kaya walang pagmamadali."
Plano kong magtungo sa Mount Thunder bago iyon at makipagkita sa pinuno ng sekta, si Jackson, upang magtanong sa kanya ng ilang mga katanungan. Ano ang kailangan mong itanong sa kanya? Ito ay ilang bagay tungkol kay Delilah. Ang bagay na iyon ay palaging gumugulo sa isipan ni James. Sige, hindi na nagtanong pa si Thea. Patuloy na sumando si James at ninamnam ang masahe ni Thea. Ang mga kamay ni Thea ay malambot, at si James ay unti-unting nakatulog sa ilalim ng komportableng masahe. Gabi na nang magising siya. Natagpuan ni James ang sarili na nakatalukbong ng kumot pagkagising at sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Thea, ilang beses siyang tumawag, ngunit walang sumasagot. Tumayo si James at lumabas ng kwarto. Pumasok siya sa bakuran. Nakita niya si Thea na kumakaway ng isang kahoy na espada sa paligid ng bakuran. Matamlay ang kanyang mga galaw, at para siyang baguhan na hindi kailanman nagkaroon ng anumang uri ng pagsasanay. Lumapit si James at nagtanong, anong uri ng sword technique ang ginagawa mo? Inalis ni Thea ang kahoy na espada at nakangiting sumagot, wala lang. Casual lang akong kumakaway sa espada para masaya. Nang makitang nagsasanay si Thea, bigla niyang naalala ang Paul Ares sword art sa banal na lugar ng Paul Ares sect, ang Sacred Fire Cavern. Kabisado na niya ang 13 heavenly swords at kaya niyang mag-execute ng 13 sword energies. Gayunpaman, hindi pa niya naaabot ang pinakamataas na antas ng 13 heavenly swords na nagpapakita ng makapangyarihang ika-14 na espada. Matapos masaksihan ang Paul Ares sword art, nakakuha siya ng ilang pananaw sa pamamaraan ngunit wala siyang oras upang magsanay. Hindi nagtagal, pupunta na siya sa Mount Thunder Pass para makipaglaban. Sa kabila nito, hindi pa rin niya alam ang pagkakakilanlan ng naghamon na nagpadala ng liham, ni hindi niya alam ang lakas ng kanyang kalaban. Matapos bisitahin ang Mount Thunder Sect, binalak niyang sumailalim sa closed-door meditation sa loob ng ilang araw sa pagtatangkang makabisado ang ika-14 na espada. Honey, anong iniisip mo? Pinutol ng boses ni Thea ang pag-iisip ni James. Bumalik siya sa realidad at sumagot, it's nothing much. Iniisip ko lang ang isang sekta na tinatawag na Paul Ares sect na nakita ko sa ibang bansa. Nasaksihan ko ang ilan sa kanilang mga diskarte sa espada, at binigyan nila ako ng inspirasyon na magsanay ng 13 langit na espada. Pagkatapos kong bisitahin ang Mount Thunder Sect, plano kong humanap ng lugar sa paligid ng Mount Thunder Pass sa Southern Plains para magnilay-nilay sa loob ng ilang araw bago harapin ang aking challenger. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1443. Gusto mo bang sumama ako sa iyo? Thea asked for James's opinion and tilted her head aside. Nag-aalala siya kay James. Bagamat siya ay isang 8th ranked Grandmaster at may malaking lakas, medyo marami pang 8th ranked Grandmasters bukod sa kanya sa Sol. Ang lakas ng mga taong ito ay dapat na tumaas din ng malaki sa ubod ng Spirit Turtle. Nag-aalala si Thea na masugatan si James sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains. Hindi na iyon kakailanganin. Dito ka na lang sa bahay at hintayin akong bumalik. Ipinatong ni James ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Thea at tiniyak siya, nangangako ako na gagawin ko ang lahat para mabuhay at mag-iingat ako kahit anong mangyari. Sige, isang maliit na tango ang ibinigay ni Thea sa kanya. Bagamat wala siyang ibang sinabi, lihim na siyang nagpasya na sundan siya at bigyan siya ng tulong sa mga kritikal na sitwasyon kung kinakailangan. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa ulo ni James, nag-tiptoed, at sumandal sa labi ni James. Niyakap ni James si Thea at ginantihan ng halik. Unti-unting tinungo ng dalawa ang kwarto habang humihingang naglalak ng mga labi. Sa loob ng silid, ibinaon ni Thea ang kanyang mukha sa dibdib ni James. Namula ang mukha niya habang mahinang nagtanong, kailan ka aalis? Tiningnan ni James ang oras at nakitang 8:00 na ng gabi. Kailangan kong umalis sa Mount Thunder Sect sa lalong madaling panahon. Napilitan si James ng oras. Kinailangan niyang makipagkita kay Jackson sa lalong madaling panahon para pag-usapan ang ilang mga hakbang. Pagkatapos, kailangan niyang maghanap ng lugar sa sakop ng Mount Thunder Sect para magnilay-nilay sa loob ng ilang araw. Hinayla ni Thea ang kumot sa kanyang hiyubog na figure. Tumingin siya kay James na may pag-aalalang mga mata at pinaalalahanan siya, mag-ingat ka. Nakangiting sagot ni James, don't worry. Alam ko kung paano alagaan ang sarili ko.
Bumangon siya sa kama at nagbihis. Pagkatapos niyang magsuot ng damit, nagpaalam siya kay Thea at umalis sa rehiyon ng militar para sumakay ng pribadong eroplano patungo sa Mount Thundersect. Pagkaalis ni James ay dahan-daang nagbihis si Thea. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa sala. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tumawag siya sa isang subordinate mula sa Celestial Sect at inutusan silang hanapin ang kinaroroonan ni Delilah at Xavian. Sa kalaunan, nakarating si James sa rehiyon ng militar at sumakay sa isang pribadong eroplano patungo sa Mount Thundersect. Sa oras na marating niya ang paanan ng lokasyon ng Mount Thundersect, 11 na ng gabi. Tumayo siya sa paanan ng bundok at tumangala sa mga puting bundok na nababalutan ng nyebe sa kanyang harapan. Ang huling beses na bumisita siya ay noong lumahok siya sa Mount Thunder Conference. Kahit ilang buwan na ang lumipas, sariwa pa rin sa kanyang isipan ang mga pangyayari noong conference na parang kahapon lang nangyari. Pagkatapos bumalik sa Sol, natutunan ni James ang ilang bagay tungkol sa sinaunang martial world ni Sol. Nalaman niya ang tungkol sa makapangyarihang Celestial Sect. Tinalo ng pinuno ng Celestial Sect ang Grand Sect Leader ng Mount Thunder Sect, si Simon. Dahil dito, nagsimulang pumanig ang Mount Thunder Sect sa Celestial Sect at handang magbigay ng tulong kung kinakailangan. Matapos mawala sa kanyang pag-iisip, humakbang si James patungo sa bundok na nababalutan ng nyebe sa kanyang harapan. Ang kanyang mga galaw ay maliksi, at siya ay nasa kalagitnaan na ng bundok na may ilang hakbang. Whoosh! Isang after-image ang umakyat mula sa paanan ng bundok at kalaunan ay tumayo sa harap ng pasukan ng Mount Thunder Sect. Sino nandyan? Ang biglaang paglitaw ni James ay bumulaga sa mga disipulo ng Mount Thunder Sect na nagbabantay sa bundok. Sabay-sabay na inilabas ng mga alagad ang kanilang mga espada. Matapos makilala ang kanilang biglaang bisita, ang mga alagad na nakatayong nagbabantay ay nakahinga ng maluwag. Lumapit ang isa sa mga disipulo, pinagdaop ang kanyang mga kamay ng may paggalang, at binati siya, "Ikaw pala, James." Nagulat ako at naisip ko na baka may masamang intensyon ka. Tumango si James bilang tugon at nagtanong, "Nandito ba si Mr. Cabral?" "Oo, nasa paligid ang pinuno ng sekta." "Sa ganitong paraan, pakiusap, Mr. Caden." Ang alagad na nagbabantay sa pasukan ay gumawa ng isang malugod na kilos at inanyayahan si James sa Mount Thunder Sect. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1444. Pagdating ni James sa Mount Thunder Sect, pasado 11:00 na ng gabi. Sa mga oras na iyon, karamihan sa mga disipulo ng Mount Thunder Sect ay tulog na maliban sa mga nagbabantay sa bundok. Dinala si James sa reception hall ng Mount Thunder Sect. "Mr. Caden, maghintay ka muna dito. Pupunta ako para ipaalam sa pinuno ng sekta." "Sige." Tumango si James at umupo. Pagkaupo niya, lumapit ang isang babaeng alagad na may dalang tsaa at inilapag ito sa mesa sa harap ni James. Samantala, ang mga alagad na naghatid kay James sa reception hall ay nagmamadaling umalis upang ipaalam kay Jackson. Matiyagang naghintay si James sa reception hall ng Mount Thunder Sect sa loob ng 10 minuto. "Haha James." Isang masayang boses ang umalangaw-ngaw mula sa loob. Kasunod ng boses, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting roba ang naglakad patungo sa reception hall. Yung taong yun ay ang kasalukuyang pinuno ng Mount Thunder Sect, Jackson. Tumayo si James at binalhikan ang kanyang magiliw na pagbati, "Mr. Cabral." Umupo. Iminuwestra ni Jackson ang mga upuan at umupo. Tumingin siya kay James at nagtanong, "I take it you are not here just to visit me since you've come here so late. May nangyari ba?" "Tama iyan." Umupo muli si James at sumagot sa mahinang boses, "Ang daming nangyari kamakailan. Binisita kita sa oras na ito dahil gusto kong humingi ng pabor sa iyo. Kailangan ko ng tulong sa pagsisiyasat ng ilang bagay." "Ano ito?" Hinimok ni Jackson si James na ipagpatuloy ang kanyang paliwanag. Maikling ipinaliwanag ni James ang sitwasyon sa loob ng kapital, Blue Tech Corporation, at ang kanyang paglalakbay sa Durandal upang hanapin si Delilah. Nagsalita din siya tungkol sa pagtanggap ng liham ng hamon. "Gusto kong hilingin sa iyo na gamitin ang impluwensya ng Mount Thunder Sect sa sinaunang martial world at intelligence network para tulungan akong imbestigahan ang mga bagay na ito. Kailangan ko rin ng tulong sa pagtatanong tungkol sa Valhalla Sect, Rodent,
pati na rin sa kinaroroonan nina Delilah at Xavian. Kumunot ang noo ni Jackson matapos marinig ang paliwanag ni James. Sinabi mo bang may nagpadala sa iyo ng letter of challenge? Oo, magaganap ang tunggalian sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains 1 linggo mula ngayon. Wala pa akong ideya tungkol sa pagkakakilanlan ng naghahaman. Pumunta ako sa iyo pangunahin upang humingi ng tulong sa pag-aaral sa mga bagay na ito. Pagkatapos, pupunta ako sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains para tanggapin ang hamon. Sige, walang problema. Iwanan mo na ako. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ng aking sekta para imbestigahan ang mga bagay na ito para sa iyo. Gumaan ang loob ni James sa pagtiyak ni Jackson. Nagtitiwala siyang malapit ng mahayag ang katotohanan sa napakaraming puwersa na nag-iimbestiga sa mga bagay na ito para sa kanya. Hindi magtatagal, malalaman niya ang kinaroroonan ni Delilah at Xavian. Samantala, maaari siyang magnilay-nilay sa pag-iisa sa loob ng ilang araw nang may kapayapaan ng isip upang mapaghandaan ang nalalapit na tunggalian. Nga pala, biglang may naalala si James at nagtanong, pagkabalik sa kapital, narinig ko ang tungkol sa Celestial Sect na bumisita sa Mount Thunder Sect at tinalo si Simon sa labanan. Ibig sabihin, ang iyong sekta ay nakahanay sa Celestial Sect, tama ba? Malungkot na ekspresyon si Jackson sa pagbanggit ni James sa pagsubok. Oo, ang pinuno ng Celestial Sect ay may napakalaking lakas. Hindi ako makapunta ng isang pag-atake sa pamamagitan ng kanyang depensa. Nabasag pa niya ang ating Frost Sword at nag-iisang natalo ang ating Grand Sect Leader. Sino sa palagay mo ang pinuno ng Celestial Sect? Tanong ni James. Ang tanong ni James ay higit sa lahat dahil alam niya ang pagkakakilanlan ng pinuno ng Celestial Sect na nagligtas sa kanya ng paulit-ulit habang siya ay nasa Mount Olympus sa Durandal. Naisip niya na ang pinuno ng Celestial Sect ay isang taong personal niyang kilala. Nang marinig ang tanong ni James, hinimas ni Jackson ang kanyang baba. Pagkaraan ng ilang segundo, tumingin siya kay James at sinabing, nang nakipag-away ang pinuno ng Celestial Sect sa ating Grand Sect Leader, narinig kong tinawag siya ni Simon bilang Thomas. Aking lolo. Nagulat si James na hindi nakapagsalita. Ma'am, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1445. Tumanggo si Jackson at sinabing, kung tama ang ating Grand Sect Leader, ang pinuno ng Celestial Sect na humamon sa atin noong araw na iyon ay ang iyong lolo, si Thomas. Marahil ang lolo mo ang tanging tao sa buong mundo na may lakas na talunin ang ating Grand Sect Leader. Sinubukan ni James na ayusin ang kanyang mga iniisip. Lolo, isip ni James. Natagpuan ni James na ang ideyang iyon ay napaka-imposible. Ilang beses na siyang nakipag-ugnayan sa pinuno ng Celestial Sect. Bagamat nakamaskara ang pinuno ng sekta, naaamoy niya ang mga ito ng pabango, at ang kanilang mga braso ay hindi rin kasing tono ng lalaki. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap na itago ang kanilang boses sa pamamagitan ng paggawa nito ng malalim at garalgal, nakikilala pa rin ito bilang isang aktwal na lalaki. Lubos akong nagdududa. May pag-aalinlangan na sinabi ni James, habang nasa Mount Olympus ako, halos magkasabay na lumitaw ang pinuno ng Celestial Sect at ang aking lolo. Lumitaw ang aking lolo nang umalis ang pinuno ng Celestial Sect. Iyan ay hindi makatuwiran maliban kung ang aking lolo ay nag-clone ng kanyang sarili, sa palagay mo ba? Umiling si Jackson sa kawalan ng katiyakan at sinabing, ito ay puro sarili kong haka-haka. Ang alam ko lang ay napakalakas ng pinuno ng Celestial Sect at natalo ako sa isang galaw lang. Ang kanilang lakas ay dapat nasa tuktok ng ika-8 ranggo. Kung sa anong antas ng Skyward Stairway na abot ng pinuno ng Celestial Sect, hindi ako sigurado. Gayunpaman, dahil tinawag siya ng aming Grand Sect Leader na Thomas, sa palagay ko ay hindi siya nagkamali tungkol dito. Hindi siya nagkamali, lalong nagsalubong ang kilay ni James. Ang iminungkahing pagkakakilanlan ng pinuno ng Celestial Sect ay tila hindi malamang sa kanya. Maaari niyang isaalang-alang ang posibilidad na si Thea ang pinuno ng Celestial Sect ngunit halos tiyak na hindi ang kanyang lolo ang taong pinag-uusapan. Sa sinabing iyon, naniniwala ako na ang pinuno ng Celestial Sect ay hindi kumikilos ng may malisyosong motibo. Bukod dito, ang sekta ay hindi nakagawa ng anumang nakakapinsala, sabi ni Jackson. Tahasang inimbestigahan niya ang Celestial Sect at alam na alam niya ang mga bagay na ginawa nila kamakailan.
Bagaman mabilis nilang kinuha ang sinaunang martial world, wala silang pinatay. Huff, huminga ng malalim si James. Isinasantabi niya ang usapin tungkol sa pagkakakilanlan ng pinuno ng Celestial Sect sa ngayon. Ang pinakamabigat niyang gawain ay ang harapin ang nalalapit niyang laban sa Mount Thunder Pass. Nasa dilim pa rin siya tungkol sa pagkakakilanlan at ranggo ng kanyang kalaban. Wala nang mas nakakatakot kaysa makipaglaban sa isang kaaway na hindi mo alam. Pagkatapos ng maikling pakikipag-usap kay Jackson, tumayo si James at sinabing, Mr. Cabral, kailangan kong magtungo sa Mount Thunder Pass bago mag-umaga at humanap ng lugar na pagninilay-nilay sa mga susunod na araw para mapaghandaan ang nalalapit kong tunggalian. Iiwan ko sa iyong mga kamay ang investigasyon ng Valhalla Sect, Delilah, at Xavian. Tumayo si Jackson at sinabing, gagawin ko ang lahat para tingnan sila. Paano kung hayaan ang aking anak na babae na samahan ka sa Southern Plains? Natigilan si James sa mungkahi. Nagmamadaling paliwanag ni Jackson, don't worry, I don't have ulterior motives. Ang aking anak na babae ay maaaring hindi sanay sa iba pang mga bagay, ngunit siya ay lubos na mahusay na nagbabasa at pamilyar sa lahat ng mga diskarte sa martial art na umiiral sa mundo. Kahit sino pa ang kalaban mo, makikilala niya sila sa pamamagitan ng martial art techniques na ginagamit nila. Ganyan ba talaga siya kay? Gulat na bulalas ni James. Ilang beses na niyang nakita si Delaney. Mula sa kanyang mga obserbasyon, si Delaney ay isang maganda at charismatic na babae ngunit katamtaman pagdating sa martial arts. Maliban doon, walang kakaiba sa kanya. Talagang. Ngumiti si Jackson at sinabing, ang Mount Thunder Sect ay may maraming martial art technique na nakakalat sa buong mundo. Bukod sa ilang signature martial art techniques na nawala mula sa martial world, halos nabasa na ni Delaney ang lahat ng dapat basahin. Nag-isip sandali si James at nagpasya na marahil ay isang magandang ideya ang pagdadala ng isang buhay na encyclopedia ng sinaunang martial world. Maganda ang punto mo. Gayunpaman, magbibiyahe ako buong gabi, kaya hindi ako sigurado kung magagawa ng iyong anak na babae. Tinaas ni Jackson ang kamay niya para pigilan siya. Walang isang mahinang martial artist. Dahil pumayag ka na, aabisuhan ko kaagad si Delaney para maghanda sa pag-alis sa Southern Plains kasama mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1446. Samantala, gising pa rin si Delaney sa library na matatagpuan sa wing building ng Mount Thunder Sect. Sa ilang kadahilanan, hindi siya mapakali kamakailan. Pumikit siya at humiga sa kama ngunit hindi siya makatulog, kaya nagtungo siya sa library para magbasa sandali. Walang gana niyang tinitigan ang nakabukas na pahina ng librong matagal na niyang kinuha. Click-clock, bigla siyang nakarinig ng mga yabag na papalapit sa kanya. Nakaupo si Delaney sa isang upuan sa ikatlong palapag ng library. Nang marinig niya ang mga yabag, iniangat niya ang kanyang ulo at lumingon sa pinanggalingan ng tunog. Agad niyang ibinaba ang librong hawak niya, tumayo, at nagbigay ng magalang na pagbati, Dad. Ma'am. Tumanggaw si Jackson bilang pagsang-ayon habang naglalakad. Umupo siya sa tabi niya at tinignan ang librong nasa mesa. Nagbabasa ka pa rin ba ng librong ito? Ma'am. Kinuha ni Delaney ang librong inilapag niya sa mesa. Bahagyang nasira ang makapal na pabalat ng libro. Ilang sinaunang salita ang isinulat sa pabalat ng mga alamat ng millennia. Ang aklat ay isinulat pagkatapos na itinatag ang Mount Thunder Sect, nagre-record ng mga kaganapan, namumukod tanging martial artist, at bawat kilalang fighter's signature martial art technique na sumaklaw sa mga panahon sa nakalipas na 1,000 taon. Hindi ako makatulog, kaya pumunta ako sa library para magbasa ng kaunti, mahinang sagot ni Delaney. Delaney, malaki ka na ngayon. Tumingin si Jackson sa kanya at sinabing, hindi ka na bata, at ayon sa mga pamantayan sa labas ng mundo, dapat kang magpakasal na may mga anak sa edad na ito. Nang marinig ito, naging kasing pula ng kamatis ang magandang mukha ni Delaney. Tatay, napayuko siya sa kahihiyan. Nasa mid-20s lang si Delaney. Para sa mga sinaunang martial artist, siya ay itinuring na medyo bata pa dahil mas mahaba ang kanilang buhay kaysa sa mga ordinaryong tao at hindi gaanong madaling kapitan ng mga sakit. Kaya, hindi sila madaling sumuko sa mga sakit. Nakangiting sabi ni Jackson, nga pala, nandito si James. Ano? Nagulat si Delaney.
Hindi nakatakas ang kanyang ekspresyon nang hindi napapansin. Bilang isang ama, madali niyang naisip ang mga kaisipang tumatakbo sa isip ng kanyang anak. Simula nang makipagkita sila kay James, napansin niyang parang laging nalilito si Delaney. Parang may nagnakaw ng puso niya. Ipinaliwanag ni Jackson ang dahilan ng pagbisita ni James sa Mount Thundersect. Nakatanggap siya ng letter of challenge, pero hindi malinaw kung sino ang challenger niya. Si James ay malapit nang umalis sa Southern Plains upang magnilay sa pag-iisa para sa susunod na 2 araw upang maghanda para sa tunggalian. I suggested na samahan mo siya. Ako, saglit na natigilan si Delaney, at tumagal ng ilang segundo bago niya muling naisip ang kanyang mga iniisip. Pagkatapos, tinanong niya, kung pupunta siya doon para sa isang duel, ano ang silbi ko kung susundan ko siya doon? Agad na naging seryoso si Jackson habang sinabi niyang, may ilang dahilan kung bakit kailangan mong sundan siya. Una, si James ang pinakanamumukuntanging henyo sa sinaunang martial world ngayon. Siya ay wala pang 30 taong gulang ngunit nakamit ang napakataas na ranggo sa sinaunang martial world. Wala masyadong tao na makakatalo sa kanya ngayon. Pangalawa, humihina ang Mount Thundersect sa bawat dumaraan na henerasyon. Nag-aalala ako na walang sino man ang may kakayahang panatilihing nakatayo ang ating sekta pagkatapos pumasa ang Grand Sect Leader. Agad na sumagot si Delaney, hindi ka pa ba naririto para sa amin? Napailing si Jackson na may mapang asar ng ngiti. Natatakot ako na hindi ako hanggang sa gawain. Ika-7 ranggo lang akong Grandmaster. Noong nakaraan, kaya kong hawakan ang sarili ko, ngunit sa pagkamatay ng Spirit Turtle, hindi mabilang na mga martial artist ang nakakuha ng core. Maliban kung ako ay isang 8th rank Grandmaster, hindi ko mapoprotektahan ang aming sekta. Nakinig ng mabuti si Delaney. Nagpatuloy si Jackson. Ang Mount Thundersect ay palaging iginagalang ng iba pang bahagi ng sinaunang martial world. Ayokong ako ang pumalit sa sekta. Ang iyong panganay na kapatid ay isang pagkabigo at umalis sa aming sekta ilang taon na ang nakakaraan. Ang kanyang kinaroroonan ay hindi pa rin alam hanggang ngayon. Ikaw lang ang maaasahan ko, pero sa kasamaang palad, babae ka lang. Nagbitiw na buntong hininga ang pinakawalan ni Jackson. Nagkaroon siya ng isa pang anak na lalaki na walang limitasyong potensyal. Sa kasamaang palad, ang ilang mga kalunos-lunos na insidente ay nangyari sa nakaraan. Sa ngayon, ang tanging anak na natitira sa sekta ay si Delaney. Ang Mount Thundersect ay mahuhuli sa kanyang mga kamay sa hinaharap. Umaasa si Jackson na may tutulong kay Delaney sa pagpapatakbo ng sekta. Bilang batang may bahay ng Mount Thundersect, madaling makuha ni Delaney ang mga intensyon ng kanyang ama. Dad, nakatutok ba ang mga mata mo kay James? Tumanggaw si Jackson na parang kinukumpirma ang kanyang hinala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1447. Naiintindihan ko. Bahagyang tumanggaw si Delaney, tumayo, at sinabing, babalik ako sa kwarto ko para maghanda. Pagkatapos, sasamahan ko si James sa Southern Plains. Buti naman at napakatalino mong bata. Walang ibang salita na kailangang ipagpalit sa dalawa. Kinuha ni Delaney ang libro sa mesa, tumalikod, at lumabas ng library. Mga 20 minutong naghihintay si James sa reception hall ng Mount Thundersect. Pagkalipas ng 20 minuto, bumalik si Jackson sa hall kasama ang isang babae. Medyo bata pa ang babae at mukhang nasa early 20s. Ang Mount Thundersect ay natatakpan ng nyebe sa buong taon, at ang temperatura ay medyo mababa. Sa kabila ng lamig, puting damit lang ang suot ng babae, at sumasayaw ang mahabang itim na buhok sa simoy ng hangin. Maamo ang mukha niya at mamula-mula ang pisngi. Nakasunod siya sa likod ni Jackson habang papasok sila sa reception hall. Huminto sila sa harap ni James. Pinag-cross ng babae ang kanyang mga kamay sa kanang bahagi ng kanyang ibabang tiyan at matikas na yumuko. Natutuwa akong makilala ka, Mr. Caden. Ngumiti si Jackson at sinabing, James, pasensya na kung pinaghintay kita ng matagal. Tumayo si James at sinuklian ang ngiti ni Jackson. Ayos lang. Nilingan ni Jackson si Delaney at inutusan siya, Delaney, samahan mo si James sa Mount Thunderpass sa Southern Plains sa kanyang laban para masuri mo at matukoy ang martial technique ng kanyang kalaban. Naiintindihan mo ba? Affirmative, Mr.
Si Kaden ay nagmamadali, kaya tandaan na huwag siyang kalagkarin pababa. Ngayon, sumama ka sa kanya. Okay. Tumango si Delaney. Matapos ipaalala sa kanya ang layunin ng paglalakbay, nilingan ni Jackson si James at ipinatong ang mga kamay ni Delaney sa kanya. Tapos, ngumiti siya ng malapad. Mr. Kaden, iiwan ko si Delaney sa iyong mga kamay. Nahihiyang ibinaba ni Delaney ang kanyang tingin. Mabilis na binawi ni James ang kanyang kamay at nakangiting sumagot, I won't let any harm comes to her. Matapos bigyan ng katiyakan si Jackson, lumingon siya kay Delaney at sinabing, let's go. Okay. Nakayuko si Delaney habang nakasunod sa likuran ni James. Lumabas ang dalawa sa reception hall. Delaney, ang espada. Lumingon siya, at isang espada ang tumutusok sa kanya. Hinawakan ni Delaney ang espada at hinugot ito. Isa itong sirang espada. Ang espada ay transparent, ang talon nito ay malakristal na parang yelo, at naglalabas ito ng puting ambon. Tiningnan ni James ang espada at agad itong nakilala bilang ang Divine Sword ng Mount Thunder Sect, ang Frost Sword na nabasag ng pinuno ng Celestial Sect. Lumapit si Jackson sa kanila at sinabing, nabali ang espada, ngunit itago mo ito at tandaan na kahit saan man kayo magpunta, disipulo ka pa rin ng Mount Thunder Sect. Bahagyang natigilan si Delaney. Hindi niya maintindihan ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Jackson. Pagkaraang tumayo sa pagkatulala sa loob ng ilang segundo, binalot niya muli ang sirang espada at tumango ng mariin. Naiintindihan ko. Sisiguraduhin kong maaalala ko ang aking pinagmulan. Hindi na kumibo si James at nagpatuloy sa paglalakad pababa ng bundok. Mabilis na sumunod si Delaney sa likod ni James. Hindi nagtagal ay umalis ang dalawa sa ari-arian ng Mount Thunder Sect. Tumayo si Jackson sa hagdanan sa labas ng mga tarangkahan ng bundok ng Mount Thunder Sect at pinanood ang dalawang figure na naglaho pababa ng bundok. Isang napakalaking bagyo ang namumuo, at ang sinaunang martial world ay malapit ng makulayan ng dugo. Baka sa mukha niya ang hindi maipaliwanag na kalungkutan. Ang lahat ng impyerno ay malapit ng kumawala sa malapit na hinaharap. Ang lawak nito ay isang bagay na hindi niya maisip. Ang alam lang niya ay ang kasalukuyang lakas ng mga sinaunang martial artist sa kasaysayan ang pinakadakila. Maaari ba talagang maglabas ang isang spirit turtle ng isang 9th rank grandmaster? Sino ang unang makakalag sa huling gapos at maabot ang maalamat na kaharian? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1448. Ang pribadong eroplano ni James ay hindi umalis at naghihintay sa kanya sa buong oras. Pagkatapos umalis sa Mount Thunder Sect, sumakay muli si James sa eroplano at nagtungo sa Southern Plains. Sa eroplano, umupo si Delaney sa tabi niya sa paraang parang babae at nakatutok sa pagbabasa ng makapal na makasaysayang libro sa kanyang mga kamay. Wala pang 1 metro ang pagitan nina James at Delaney. Ibinato ni James ng casual na sulyap ang babaeng katabi niya at nakitang interesado siya sa tinatawag nitong living encyclopedia ng sinaunang martial world. Ilang beses na niyang nakilala si Delaney ngunit halos hindi niya ito nakakausap. Anong binabasa mo? Saglit siyang pinagmasdan ni James at hindi maiwasang magtanong dahil sa curiosity. Nang marinig ang tanong niya, ibinaba ni Delaney ang libro at ngumiti kay James. Ang kanyang makikinang na mapuputing ngipin ay kumikinang sa kanyang mga labi, at kitang-kita ang kanyang dalawang mababaw na dimples. Ang kanyang matamis na ngiti ay sapat na para matuno ang puso ng sinuman. Ito ay isang libro na isinulat ng Mount Thunder Sect. Ipinaliwanag ni Delaney, mula sa kasaysayan ng aming sekta, palagi kaming nangongolekta ng impormasyon at naitala ang mga pangyayaring nangyari sa iba't ibang panahon ng kasaysayan. Kasama rin dito ang mga mahuhusay na martial artist sa buong henerasyon at ang unang pagpapakita ng bawat martial art technique. Ganoon ba kalawak? Napukaw ang curiosity ni James. Oo, hayaan mo akong tingnan. Ibinigay ni Delaney ang aklat sa kanyang kamay at sinabing, ang aklat na ito ay naglalaman lamang ng mga pangyayari noong nakaraang daang taon. Nasa library ng sekta namin ang mga nakakatanda. Kinuha ni James ang libro, binuksan ito, at sinimulang basahin ito. Ito ay tulad ng sinabi ni Delaney at naglalaman ng mga makasaysayang talaan ng huling siglo. Nagsimula ang mga record mula sa pagbagsak ng nakaraang dinastiya. Nakasubsob si James sa pagbabasa ng libro.
Naitala pa ng aklat ang paglahok ni Gusek sa digmaan at ang taong kilala noong siglong iyon, si Kalan. Bukod dito, ang pagkakatatag ng Sol ay isinulat din sa mga pahina ng libro. Naglalaman ito ng hindi kapani-paniwalang detalyadong mga talaan ng kasaysayan. Sa dulo ng libro, nakita niya ang pangalan ng isang pamilyar na tao sa isa sa mga pahina. James Caden, isang miyembro ng Cadence na namumuno sa Ancient Four. Komprehensibong pagsusuri, ikatlo sa huling 1,000 taon. Matapos basahin ito ni James, naabutan niya ang kamay nito na nahihiyang nangangamot sa ilong. Lumingon siya sa babaeng katabi niya. Sino ang nagsulat nitong huling talata? Sumagot si Delaney, ang tatay ko. James said with a sheepish smile, I didn't expect Mr. Cabral to have such high opinion of me. Sa sinabi nito, ibinalik niya ang libro kay Delaney. Kinuha ni Delaney ang libro at iniligpit. Tanong ni James, dahil ang Mount Thunder Sect ay may mga talaan ng mga kaganapan sa nakalipas na millennia, sino ang una at pangalawa sa mga martial artist na sinusunod ng iyong sekta? Pamilyar si Delaney sa kasaysayan ng martial world at sumagot ng walang laktaw. Number 1 is naturally the Prince of Orchid Mountain. Ayon sa mga record ng kasaysayan, siya ang pinakamalapit na tao sa pagiging isang 9th-ranked Grandmaster. Ipinagpalagay din na talagang nakapasok siya sa ika-9 na ranggo. Tanong ni James, kung gayon sino ang pangalawa? Espiritu. WHO. Itinagilad ni James ang ulo sa pagkalito. Ipinakilala siya ni Delaney ng detalyado, 100 taon na ang nakalilipas, siya ay isang walang talo na martial artist na nakabuo ng spiritual art at spiritual palm. Kilala rin siya bilang salot ng henerasyong iyon. Sa ating mga sinaunang aklat, naitala na ang iba't ibang mga kamangha-manghang martial artist mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagtipon upang ibagsak siya. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay hindi katugma para sa kanya. Kung ang kanyang cultivation ay hindi nagkamali na nagresulta sa kanyang true energy na magulo, hindi siya mawawala. Ano ang ranggo ng espiritu sa mga sinaunang aklat ng Mount Thunder Sect? Si James ay interesado sa mga natatanging martial artist na inilarawan sa aklat na ito. Pamilyar siya sa prinsipe ng Orchid Mountain at sa mga termino tungkol sa espiritu. Bagamat unang beses niyang nalaman ang pagkakaroon ng aktwal na tao, narinig na niya noon ang spiritual art. Ito ang mismong set ng martial arts na ginawa ng kanyang lolo. Si Nanay Dinithea ang kaparehong sining na ito kahit sa maikling panahon. Sagot ni Delaney, walang detalyadong impormasyon tungkol sa kanya, rough estimation lang. Sa panahong iyon, binigyan siya ng aming sect leader ng panahong iyon ng strength evaluation sa ika-8 hagdan ng Skyward Stairway. Sa sandaling iyon, biglang naisip ni James ang isang tao ang arsobispo ng Polaris Sect. Si Sol ay kilala bilang Martial Heaven Continent mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1449. Ang rehiyon sa labas ng Martial Heaven Continent ay tinawag na ilang. May kilala ka bang lalaki na pumunta kay Polaris? Tumango si Delaney. Oo, alam ko. May mga talaan tungkol sa kanya sa sinaunang aklat ng Mount Thunder Sect, ngunit ang taong ito ay umiral mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang aming sekta ay nagtatala lamang ng mga bagay mula sa millennia na ito, kaya walang anumang detalyadong impormasyon tungkol sa kanya. Ang tanging alam ko lang ay patuloy na hinahamon ng taong ito ang mga makapangyarihang subordinate ng Prince of Orchid Mountain. Sa huli, natalo siya ng prinsipe ng Orchid Mountain, at ang kanyang cultivation base ay nawala. Ang kanyang kinaroroonan ay hindi pa alam noon pa man, at tuluyan na siyang nawala sa martial world. Matapos marinig ang pag-uusap ni Delaney tungkol sa mga makasaysayang kaganapan, kumbinsido si James na tama si Jackson tungkol sa kanyang encyclopedic na kaalaman. Siya ay may malawak na kaalaman tungkol sa lahat ng bagay na dapat malaman tungkol sa martial world. Parang walang hindi niya alam. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang Mount Thunder Sect na papurihan siya ng ganoon kataas. Ikatlo siya sa milnyong ito, sa ibaba mismo ng Prince of Orchid Mountain at Spirit, ang lumikha ng kasuklam-suklam na martial art technique, spiritual art. Saglit na nag-isip si James at nagtanong, kung gayon, aling martial art technique ang pinakamalakas na naitala sa kasaysayan? Napailing si Delaney. Walang ganoong bagay bilang ang pinakamalakas na martial art technique.
Laging mayroong isang bagay na mas malakas sa labas. Sinabi ni James, dahil ang Mount Thunder Sect ay nagtala ng napakaraming kaganapan, martial artist, at signature martial art technique sa bawat panahon, dapat mayroong isang detalyadong paghahambing at pagraranggo doon. Kinumpirma ni Delaney ang kanyang teorya. May rangkang talaga. Lumingon siya kay James at ngumiti. Nabighani si James sa nakakasilaw nitong ngiti. Ang kanyang ngiti ay parang isang magandang piraso ng sining. Ito ay sapat na kaibig-ibig upang matuno ang puso ng isa. Ipinatong niya ang baba niya sa kamay niya at tumingin kay James. Gusto mo ba talagang malaman? Nagsimulang mabuo at bumubula ang pagnanasa sa kanyang puso. Nagmamadali siyang nagsagawa ng ataraxia. Noong nakaraan, hindi siya magkakaroon ng mga paghihimok na tulad nito kahit na anong babae ang kanyang kaharap. Matapos niyang pinuhin ang kaibuturan ng espiritu pagong, natagpuan niya ang kanyang sarili na nadaig ng iba't ibang pagnanasa sa ilalim ng ilang mga pangyayari. Ito ay isang malakas na pagnanais para sa kababaihan, pera, at kapangyarihan. Bahagyang natigilan si Delaney sa ginawa ni James. Hindi siya sigurado kung ano ang nangyari, ngunit bigla itong pumikit. Pagkaraan ng ilang segundo, sa wakas ay napigilan ni James ang pagnanasa sa loob ng kanyang puso, at binuksan niya ang kanyang mga mata. Siya tumingin kay Delaney, na nakasandal pa rin ang baba sa kamay at nakatitig sa kanya. Pakiusap, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Maingat na ipinaliwanag ni Delaney, ang Mount Thunder Sect ay talagang inuri at nireranggo ang mga diskarte sa martial art na lumitaw sa buong kasaysayan. Sa kanilang komprehensibong rangkang, ang apat na mahusay na pagpipinta na naiwan ng prinsipe ng Orchid Mountain, pumangalawa. Nakuha agad ng impormasyong ito ang atensyon ni James. Ang apat na mahusay na pinta. Alam niya ang apat na mahusay na pagpipinta, na may mga talaan ng hindi pangkaraniwang pamamaraan ng paglilinang sa loob ng mga ito. Ang unang pagpipinta, ang Moonlit Flowers on Cliffside's Edge, ay nagbigay daan sa kanya na pagalingin ang lahat ng kanyang mga sugat matapos itong sanayin kasama si Cynthia sa ilang sandali. Mahirap isipin kung gaano kakilakilabot ang kompletong sikreto ng apat na mahusay na pagpipinta. Dagdag pa, laking gulat niya nang malaman na pangalawa lang ito sa overall ranking. Ano ang unang ranggo? Naging solemn na ang mukha ni Delaney nang marinig ang pagtatanong ni James tungkol sa unang martial art technique. Naglaan siya ng oras para tumugon, napakakaunti ang naitala tungkol sa martial art technique na unang naranggo bukod sa isang misteryosong tao na binanggit. WHO. Siya ay isang figure na nanatili sa labas ng mata ng publiko. Walang nakakaalam kung ano ang hitsura niya, at walang nakakita sa kanya noon. Gayunpaman, may mga tala na siya ay buhay sa parehong panahon bilang prinsipe ng Orchid Mountain. Noong bata pa ang prinsipe ng Orchid Mountain, ang taong ito ay isa ng walang katulad na martial artist. May mga alamat pa nga na ipinayo at itinuro niya sa prinsipe ng Orchid Mountain. May mga tala sa ating mga sinaunang aklat ng taong ito na lumilitaw sa Medical Valley. Ang aming mga ninuno ay nagpadala ng mga tao sa Medical Valley upang magtanong tungkol sa kanya, ngunit ang Valley Master ay tumanggi na magsalita ng isang salita tungkol sa kanya. Ang Medical Valley ay lumitaw 1,000 taon na ang nakalilipas, halos kasabay ng Mount Thunder Sect. Ang agwat sa pagitan ng pagkakatatag ng dalawang grupong ito ay hindi maaaring higit sa 30 taon ang pagitan. Ayon sa ating mga sinaunang aklat, ang pangalan ng taong ito ay Wallenderez. Siya ay isang dalubhasa sa lason. May mga alamat tungkol sa kanya na nagsasanay ng martial art technique na tinatawag na demonic breath, at walang sino man ang makakalaban sa kanyang murderous energy. Dahan-daang ibinahagi ni Delaney ang impormasyong nakatala sa mga sinaunang aklat ng Mount Thunder Sect. Gayunpaman, wala siyang kaalaman sa mga tiyak na detalye. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1450. Alam lang ni Delaney ang tungkol sa demonic breath at murderous energy. Kung ano talaga ang demonic breath at murderous energy, hindi niya alam. Walang paglalarawan sa kanila sa mga sinaunang aklat ng Mount Thunder Sect. Pinagpatuloy siya ni James ng kung ano-anong tanong. Ang Mount Thunder Sect ay ang pinakaiginagalang na sekta sa sinaunang martial world. Sa loob ng 1,000 taon, ang bawat kaganapan sa mundo ng martial art ay naitala ng detalyado,
Kasama rin dito ang mga paglalarawan ng iba't ibang mga diskarte sa martial art. Nakagawa din ng pangalan ang Cadence, 13 Heavenly Swords, na una sa mga sword technique. Ang 13 langit na espada ay nauna sa ranggo dahil ang 14 na espada ay nababalitang kayang niyanig ang langit at lupa. Bagamat walang nakabisado ang 14 na espada, ang alamat na ito ang dahilan kung bakit ito itinuring na mataas. Ibinahagi ni Delaney ang maraming kaalaman niya kay James. Bago nila namalayan, nakarating na sila sa Southern Plains. Pagdating nila sa Southern Plains Military Region, pasado alas 4 na ng umaga. Gabi na noon, ngunit maliwanag ang ilaw sa rehiyon ng militar. Bumaba si James sa eroplano at lumabas. Maraming general na nakasuot ng damit militar ang nakatayo sa kanyang harapan. Dragon King. Agad na sumugod ang isang general. Ito ay General Grant. Napatingin si James kay Levi. Ang Southern Plains ay hindi isang monolith sa anumang paraan. Maraming mga tao mula sa ibang mga puwersa ang nakapasok sa Southern Plains, na nasa ilalim ng kanyang jurisdiction. Matagal na niyang gustong linisin ang lugar ng mga dissidents nito ngunit naging abala siya sa ibang bagay kamakailan. Hindi ako nananatili sa rehiyon ng militar. Ikalat ang mga lalaki. Utos ni James at tumalikod na para umalis. Ang lahat ng mga general ay nagpalitan ng naguguluhan na tingin. Partikular nilang hinintay na salubungin siya nang makatanggap sila ng balita na darating siya, ngunit nagmamadaling umalis si James nang walang sinasabi. Naglabas si James ng ilang tuyong rasyon, pumili ng kotse mula sa rehiyon ng militar, at umalis sa Southern Plains City habang patungo siya sa Mount Thunder Pass. Dumating siya sa Mount Thunder Pass ng tanghali kinabukasan. Ang lugar na ito ay dating hangganan ng Southern Plains, ngunit dahil nakuha ni Saul ang mga kalapit na lungsod, ang Mount. Ang Thunder Pass ay naging bahagi na ng Saul at naging bahagi ng Dragonville. Nakatayo pa rin doon ang simpleng bahay na gawa sa kahoy sa tuktok ng Mount Thunder Pass. Ang loob ng bahay na gawa sa kahoy ay natatakpan ng makapal na patong ng alikabok dahil matagal-tagal na ring walang dumating. Si Delaney, na kasama ni James, ay nagtatanong ng ulo. Mr. Caden, dito ba magaganap ang duel mo? Ma'am. Tumango si James bilang pagsang-ayon at lumabas ng kahoy na bahay patungo sa tuktok ng bundok. Naglakad siya patungo sa gilid ng bangin at tumingin sa bulubundukin sa kanyang harapan. Nakalaban na niya ang ilang matitinding labanan sa lugar na ito. Ang unang labanan ay laban sa 28 bansang martial arts gurus. Iyon ang unang beses na tumuntong siya sa pass. Then, there was that time na pinilit siyang uminom ng lason ni Rain. Nakatingin siya sa bulubundukin sa di kalayuan na may nakakaalala na tingin. Tumayo si Delaney sa likuran niya. Nakasuot siya ng puting damit, at ang kanyang mahabang itim na kandado ay dumaloy sa kanyang ulo na parang malasotla na talon. She radiated with an ethereal aura na para bang isa siyang diyosa na bumaba sa lupa. Hindi umimik si James kaya nanatili din siyang tahimik. Maya-maya, nawala si James sa kanyang alaala sa nakaraan. Lumingon siya at nakita niya si Delaney na nakatayo sa likuran niya. Mayroon pang 6 na araw bago maganap ang tunggalian. Sa susunod na 2 araw, magsasanay ako ng aking sword technique. Ikinalulungkot ko na kailangan mong magtiis na manatili sa tigang na bundok na ito. Ngumiti si Delaney at mahinang umiling bilang tugon kay James. Pagkatapos nito, sinubukan ni James ang lahat na huwag pansinin si Delaney dahil alam niyang mahihirapan siyang pigilan ang tukso sa kanyang puso kung mananatili siyang malapit sa isang babae. Kaya naman, gusto niyang lumayo hanggat kaya niya. Inilabas ni James ang Blade of Justice. Ang Blade of Justice ay may napakagandang hitsura at humigit kumulang 156 na sentimetro ang haba. Hindi ito mukhang isang maalamat na espada.